Tama po sir, bukas na po at yun nga po, nag-subside na rin po yung naranasan nating flooding po dito sa Malinta, exit dito sa may Valenzuela, Paso de Blas. Opo, pero meron pa rin po kasing mga nagpapahatid sa amin ng mensahe na hindi pa rin po, nandun pa rin po na nakatenga sa traffic. Saan ho ngayon ang tukod talaga at gaano kahaba ang tukod? Opo, ang may concern na lang po tayo ng traffic na inserted is itong southbound Manila direction po mula po Valenzuela area, yung binaha pa rin po kasi meron po tayong kinikil na mga sasakyan doon. At hanggang ano po ito, tail end po niya is Marilao area. So meron tayong mga around 5 kilometers po yung slow moving fast po natin. Meron na rin po tayong counterflow na implement po doon sa area. So ang dami pong sasakyan na na nalubog diyan po sa area ng Valenzuela palabas na po ng Balintawak. Yun sir, yung kinalulungkot po natin, ang nangyari po kasi sir, maghapon nadadaanan naman po ng maayos ang NLEX, wala po tayong naitatalang ganyang mataas na pagbaha. At yun, apparently maraming dumadaan ng NLEX kasi yung ating mga ibang alternate routes ay hindi na po madadaanan. At nagkaroon po ng konting pagbaha po doon sa Balintawak area bago po magdilim kahapon. Lane 1 lang po yung nadadaanan at ang report po nga ay nahihirapan din pumasok yung traffic ng Metro Manila at talagang congested ang Metro Manila dahil na rin po sa mga reported na flooded area sa Metro Manila. So ang ating traffic queuing ay lampas po ng Valenzuela kaya po yun po yung pagtaas naman ng tubig na na-report nung late afternoon na po. In just around an hour, talagang tumaas ng bigla yung tubig doon. Tuloy-tuloy kasi yung pumping out natin ng tubig pero pagdating nga po ng oras na yun, bumabalik na lang po yung tubig na pinapump out po natin. Kaya po nakot yung ating mga motorista dito sa ilalim. Sige. Saan galing, saan particular na stretch ng NLEX, yung tumaas talaga ang tubig at saan galing po yung tubig? Yun nga po sir, earlier, yung ating mga monitoring, yung kapaligiran po ng index ay talagang marami na pong binabaha. Kaya dito po sa index, dumadaan yung masasakyan. Ang binabanggit ko po kanina na na-observe po namin ay dito lang po talaga sa may ilalim po ng Paso de Blas interchange dito sa Manila, Valenzuela. Both directions po, mataas po yung tubig. Actually, at one point in time, nalubog po yung median barrier po natin. So, bumaha din po dun sa Balintawak pero in more than an hour, nadaanan na po kaagad ng lahat ng classes ng vehicles po. So, kung umabot doon sa barrier, ibig sabihin, halos kalahati ng kotse ang lubog. Ganon. Mahigit kalahati yung nung kotse, sir. Tama po kayo. Sige, again, saan galing yung tubig, sir? Sa inyo pong dyan? Yun nga po, sa tingin po namin sir, nagbabaklow na po dito sa ating mga drainage. At kasama na rin po yung naiipon, syempre malakas ang pagulan. Yung mga naiipon initially na napapump out po natin, kaya hindi po nagbi-build up. Pero nung talagang punong-puno na po sa kapaligiran, yung iba siguro nagbabaklow na po at wala na rin pong napapump out. Okay, sige. So sa ngayon po, ilang lanes ang passable? So far sa report ng inyong mga tauhan on the ground, dito po sa area po ng Paso de Blas at Valenzuela interchange? Bali sa ngayon po, pangatlong lane po yung ating in-implement na counterflow. So, dalawang lane sa normal direction tapos isang counterflow po. Siguro Sir Robin, itanong ko na lang kasi binabanggit nyo naman yung nangyari kahapon. No? Sabi nyo nga, pinapump out nyo naman yung tubig initially at nakalabas naman. Pero dahil tuloy-tuloy ho yung pag-ulan kahapon, talagang naipon po. Pero ano po kaya, just in case, kasi heavy rainfall warning pa rin po tayo ngayon at posible pong malakas pa rin yung pag-ulan. Just in case po, ano po ang dagdag na measures na pwede po nating ipatupad para maiwasan po yung nangyari kagabi na pag-ipon nga po ng tubig at ng mga sasakyan dyan? Doon po sa pagbaha, maaaring may mangyari pa rin pong ganyan. Ano po kung talagang walang malapasan yung ating floodwater. Kasi talaga naman po sa ating observation, na unang
nagkakaroon ng mga pagbaha dito sa paligiran ng NLEC. Opo. Pero yun pong mga na-caught up sa traffic ay talagang pinabantayan po ngayon na talagang dahil nga po sa biglang pagtaas ng tubig na-caught up sila. So ngayon kung ma-monitor po natin na merong pagtaas ng tubig talagang kailangan i-manage na po natin na wala na pong makakarating dyan sa area na yan para hindi naman sila abutin ng tubig. Sige po. Salamat po na marami, Sir Robin. Kung sakasakali po mamaya, muli kaming tatawag dito nga po sa sitwasyon kung saan po red rainfall warning pa rin po nakataas. Baka ho muling mangyari ito nangyari po kagabi. Salamat po, Sir Robin. Yes, sir. Maraming salamat po at magandang umaga po. Thank you. Yan mga kapatid po ang tumatayo po na spokesperson sa ngayon ng NLEX Corporation, si Robin Ignacio. Sa mga nakantabay po sa ating YouTube live, tayo po live sa True FM YouTube channel. Yung pong News 5 Everywhere ay ating pong inaalam kung ano po ang baka binaha din.